Yo, Flip Top Zoning. Nandito na tayo sa wakas. Isa Buhay Tournament 2 semifinals. Malaking shoutout sa Barbaric Bar o kaya Club Z dito sa Sukat Road, Parañaque City. Flip Top, pag-ingay para sa unang laban sa semifinals. Shoutout sa lahat ng suporta, talaga mga dumayo pa na malayo, lahat ng MC na nagpapakita ng suporta pa rin at tumutulong sa pag-judge. Ito sa kanan ko, galing Batangas pa, mag-ingay para kay Mel Grace! 23 ang taon, muling magpapakita, suntok at sipa upang mabuhay ang inyong diwa. Tunaw kayo na parang nauubos na kandila, pinuputo ko letra pag kinakasa ang dila. Sa our streetwear, sa High Minds, sa AK Rank Stage, sa Mongol Unit, sa mga taga-Iligan, sa mga taga-Batangas, let's go! Sa kaliwa naman, mag-ingay para kay Chris Delano! The so-called veterans, a lot knows I'm better than. We need a lot more betterment. Tell me who you can recommend so I can grab a copy of his record and show you how I will record it. Give you something to reminisce. I'm a menace. Chris Delano, shoutout sa Inkbox Tattoo, kay Ronnie Malig, High Minds, Revent, and kay Stanley sa nakalimutan ko yung lodge Freemasons. Tapos, ayun yan. Yeah, si Mel Grace nanalo ng coin toss, pinili niya mauna. Si Chris Delano, tig 2 minuto dapat. Judges, judge accordingly din kapag may lumampas sa time limits natin. Lalo-lalo na tournament to. Unang banat kay Chris Delano, pakinggan natin Patawarin sana ako ng Diyos sa mga magiging patama ko kay Kristo. Magkakasala na naman ako at mamalasin kay Kristo. Kaya Lord, patawad kung ang isip ko'y naging advance para dito. Sa sobrang planado ng pagpatay ko kay Kristo, posibleng marinig to pag binakmask yung kanta ni Basilio. Si Kristo, ikaw ay walang awang papatayin, mama. Lasing ka ngayon parang basag na salamin. Sa hinanda kong 100 bars, hindi ka napapalagpasin. Parang Damayan Calendar, Christ, wala ka ng dating. Kasi kahit katiting, hindi ka magaling kahit pilitin pa man. Huwag ka magpiling, di tayo magkasing, kaya tigilan mo yan. Pag ikaw ang nag-rap, shit, tinititigan ka lang. Pag ako na ang nag-rap, si Enigma, napapailing na naman. Laki na. Liga. Tignan mo siya na mabuti. Sa lakas ng punches, I can break a fist. Hindi mo kakayanin ng content, so just face it, bitch. Powerful ang bawat verse ko kay Christ. You can praise this shit. Sa sobrang convincing ng bawat lines, kaya ko mapamulat kahit atheist. Pero may nagsabi pa sa akin, bro, magtipid ka sa verse mo, just save it, Chris. May finals pa. Ang sagot ko, hindi. I ain't saving shit. Hindi ko kailangan magtipid ng verse ko. Ayoko magpaka-basic, bitch. Sa sobrang dami kong verse, you would think ako nagsulat ng ancient scripts. Kaya wala akong pake. Kung pagtapos ni Christ, meron pa daw Panginoon na makakalaban. Kasi kahit sino pa tumapat ang humarang sa daan ko, matatapakan. Kaya yung mga pinupuring yung panggap na Diyos, hindi ko na kailangan. Ako tingalain nyo sa isa buhay kasi ako tong may tunay na Kristo sa pangalan. Kaya anong Christ? Pag tinanggal mo yung sombrero mo, mukha kang tuhod tanga. Bonus round lang sa akin to, pakisabi kay Batas, tangina, susunod na siya. Tayo munang banat kay Mel Grace, pakinggan natin. 2 minuto dapat. Yo! Ilang buwan ko rin itong hinintay para lang kumatay ulit. Ngayon wala na munang papapel, lahat ng kaagapay punit. Kung nakatikim ka na sunod-sunod na panalo, ngayon sa pagkatalo, kailangan mong masanay ulit. Kulang ka pa sa ensayo, talagang dihado si Chris Delano, kaya kailangan mong magsanay ulit. Dahil si Nico, Prosecutor Billy, at ikaw, kahit sino man sa inyo makalaban ko, wala akong pake. Dahil kayong tatlo, kayang-kaya kong pagsabayin. Para 3-in-1 na kape. At kahit anumang ihain, panis to sa akin. Pero chichibugin ko pa rin tong si Chris. Dahil para lang akong batang gutom sa kalsada. Lumalamon kahit panis. Kaya please, sa Tagalog Conference, wag mo na isiksik yung sarili mo dito. Bumabattle ka na rin ng Tagalog dahil wala pumapansin sa'yo sa English Conference, iho. Naparid ko yung laban mo kay Josh G.
Nagpapakagangsta tong si Gago, kahit hindi naman real. G, na 5-0 ka sa laban na yun. Ano bang nangyayari? G, hindi mo naloko ang mga hurado kasi mga bara mong palyado matagal ng laos. G, kaya 5-0 ka din sa akin kahit magbakaawa ka at lumuhod para bang ako ang Diyos. G, at sa battle na yun, doon ko nakita kung gaano ka talaga kahina. Kaya wala akong pakialam kung ano man ang pinaglalaban mo. Talagang nakakahiya ka lang kung isipin. Kasi ikaw pa yung natalo kahit nag-joke yung kalaban mo. Pero eto pa mas nakakahiya. Tinalo nito ni Twizy. Yung Battle MC na galing KOTD. 5 yung judges na galing mismo sa flip top, pero kahit isa, walang bumoto sa'yo. Nagmukha ka lang kasing rapper na walang sustansya, kaya kinain ka ng buo. Tapos sasabihin mo na ikaw yung pambato sa English conference? Eh kahit sa 3 round nga hindi ka bumida. Kaya paano mo masasabi na ikaw yung pambato kung natalo ka ng Battle MC na dumayo lang sa liga? Kaya ako, malabo mo kong matalo. Ipapako lang kita kahit gamitan mo ako ng crosswords. Kasi mahina ka pa, Chris. Espada mo'y madaling mabali parang binte ni Paul George. At di na to aabot pa ng finals dahil hanggang semis na lang yung laban mo. Para ba ngayon ang iyong deadline? Dahil mga barang mo'y walang kabuhay-buhay, mas mabuting di ka na lang namin marinig. Tawag sa linya mo ay deadline. At di ko na kailangan pang magturo para lang makakuha ng atensyon. Dahil kahit hindi man ako guro sa buong round, kaya kitang turuan ng leksyon. Ito, yung pagbagsak mo sa akin, di mo na alam kung saan ka pupulutin. Oo, hindi ko nga 42 eh. Pero ayun na nga, tangina, kayo ko pa rin kayong talunin. Pero ito, yung 2 huling nakalaban mo, sa sobrang dikit, muntik na masayang iyong pawis at dugo. Yung 2 huling nakalaban ko, oo, nag-choke nga ako. Kasi nilamon ko ng buo. Kaya kung usapang pagsusulat lang, di mo kayang pumapel sa daan ko, kaya Mel, tandaan mo, mabilis kumalat ang balita, isusunod ko lang si Mel sa tiyan ko. Alam ko sikreto mo, yung malaki mo noo. Sa sobrang laki, I really can't define. Either meron kang hydrocephalus o nasapak ka lang sa noo ng 7 times. Tapos yung balat mo pa, puta, kutis, betadine, kung naging asul ka lang, kamukha mo si Megamind. Ako, utak ko'y Megamind na may set of rhymes with these heavy lines. Pag ako nag-isip, parang 11 heads combined. Unorthodox, manuntok, di mo alam kung left or right. Sa sobrang lawak ng isip ko, you can step inside. Kaya gamitin mo mata mo, Mel. Gamitin mo mata mo kasi this tournament is meant for I. Kaya si Mel Christ, isa na namang MC to be left behind. Kung hindi nyo na-gets, pwede nyo i-press rewind ng sabi ko, MC to be. Mapamel Christ to batas, they will get left behind. Alam ko yung sikreto mo. Alam ko yung sikreto mo. Diba sobrang tagal mo nang bumabattle? Laging meron kada taon. Pag nagkakaroon ng contest, sabak dito, sabak doon. Pero sa kakabattle mo, Mel, napag-iwanan ka na ng panahon. Napag-iwanan, parang ginawa mo sa asawa at anak mo ngayon. Pag-usapan natin yan, Mel. Pag-usapan natin yan, Mel. Seryosong bagay na yan. Yung anak mo, inosente pa, pero di mo mabigyan ng oras man lang. Wala ka na ngang source of income, tapos wallet mo, wala nang laman. Gastos ng gastos sa marijuana na imbes si panggatas na lang. Ganyan kakabobo. Mas pinili mo pa ang bisyo at trap. Nagmistulang tanga. Sa iyong asawa at anak, tangina, nagkulang ka pa. Sa isang katulad mo, paano ako titingala, kilala ka lang bilang Christ, pero di mo kaya maging mabuting ama. Laki ng noo mo. Time. Tayo, paano ang balat kay Mel Christ? Pakinggan natin. Na personal pa tong si Gago. Tangina, at least nagpapakatunay to. Huwag mo akong pakialaman. Mas pakialaman mo yung buhay mo. MC name nito dati, Hallucinate. Tapos ngayon naging Chris Delano. Eh paano ba naman? Nung naging pokpok siya sa bato, naging idol niya si Chris,
Aquino. At ako'y dismayado. Nakakatanggap pa rin to ng palakpak kahit si Chris puro lang angel. Tigilan mo ang paglipad kasi wala kang pakpak. Ilusyonado para ka si Chris angel. Wala kang tunay na tapang kasi wala ka ring bayag, bro. Isa kang bakla para si Chris sis. Wala akong ititira sa buong pagkatao mo kaya iiwanan kitang walang-wala para bang krisis. Pero hindi pa ako tapos. Isa rin tong kupal. Kulang na lang matres. Dahil si Chris, pussy. Para kang bibingkang malutong. Chris P. Wala ka sa LA kaya wala kang clips. Hindi ka makakashoot sa 3 round. Hindi ka si Chris P. Kaya malabo itong makascore sa akin kahit daanin pa natin sa ball game to. Paglalaruan lang kita sa court para paglaro ko sa first name mo. At kahit yung last, walang takas. Yung accent mo na sobrang arte, matuto ka magmahal sa sarili mong wika. At imbis na pilipitin, ipuputulan na lang kita ng dila. Dahil sobrang ingay mo na gago, kaya dapat lang matanggal ang dilano. Sabi ko medyo maingay ka na gago, kaya dapat lang matanggal ang dila mo. May iwan na sa tahimik ang diwa habang nilalakbay ko ang tugatog. Mapipilita ka pilipitin ng dila kung gusto mong sumabay sa Tagalog. Ito'y parang ulat na sinasabi. Pagsambulat ko sa mensahe, bawat upak sa pag-uprak, ilong may bulak, higa sa morgue. Kasi bawat sukat ay importante. Sa panulat nakadepende. Bawat upak sa pag-uprak, taob sa utak na di kalibre. Kaya, meron lang akong tanong sa'yo. Bakit pag gustong-gusto mong makalaban si Batas? Tangina para lang bugaw na naghahanap ng away to. Oo, bugaw. Dahil sa kagustuhan niya makalaban si Batas, parang gusto mo na rin ipakantot sa kanya yung nanay mo. At kung bars lang din naman, kung tayong dalawa may nakakulong, ikaw nasa ordinaryong kulungan habang ako nakabartolina. Nagpapatunay lang na ang iyong bar supot pa habang ang aking bartolina. Teka lang! At kung sinusubukan mong patayan yung mga bara ko, makakatikim ka ngayon ng tagbalas. Malabo na nitong maabot ang kapalaran niya para pina-appear niyo si Dagul kay Benji Paras. Alam ko kasalanan na pumatay pero lalo ako lumakas dahil mga bara ko'y balasubas na makasalanan kaya parang kinalaban mo na rin si Barabas. Tangina mo. Masyado akong sharp kung umukit. Parang dulo ng knife. I speak heavily, bars and similes, yung sayo puro lang light. Kayang-kaya ko pumugot ng ulo parang grupo ng ISIS, wala kong putang ina. Parang grupo ng masyado akong sharp kung umukit, parang dulo ng knife. I speak heavily, bars and similes, yung sayo puro lang light. Putang ina, na nangyari? Kayang-kaya ko pumugot ng ulo parang grupo ng ISIS. Utang ina. Wala akong fear sa enemy. Bars ko parang Spear of Destiny. Lahat tago sa puso ni Christ. Pero malakas ka daw sa delivery. Depende. Pwede kung marijuana usapan, pero kung bar for bar, hindi nga marunong magsulat yan. Ang madalas niya sabihin, wag ka na mag-rap. Well, that's just as lame as you are. Wag mong baliktarin kasi sa rap, it's what you say that's not up to par. Kaya ito. Fuck! Hindi. Ha? Fuck, sayang. Hindi. Kadok na. Kaya out to board. Pero ito,
pag-usapan ng seryoso ah. Putang ina. Nalimutan ko na ng lines. Yo! Ano? Puro ka na lang teka lang? Joke ka na naman! Ganyan talaga kapag nadadagdagan yung age. Tang ina mo, nagkakalat ka na dito, bumaba ka na lang ng stage! Ngayon, pinasok mo yung Tagalog Conference, sinisigurado kong sa bawat bitaw ko, ikaw ay mapapaaray. Basta't pakikinggan mo lang mabuti. Dahil 7 beses ko kayang gumawa sa paraan ng pagpatay. Masyado ka mapagbataas, pero kahit kailan hindi mo mapapantayan ang aking kapalaluan. Wala akong pinipili, kaya yung nanay at syota mo makakaranas din sa akin ng kahalayan. At kahit ako'y busog sa pagpatay, ultimo si kamatayan mabibigla sa aking katakawan. Dahil pag ako na ang nang-agaw ng buhay, walang makakapigil sa aking kapuutan. Mararamdaman mo ang aking kasakiman. Kahit sa laban na to ako ay nakaramdam ng katamaran. Pero pag nakuha ko ang mga boto ng mga hurado, sigurado na ako ay iyong kaiinggitan. Oh, alam kong hindi mo pa nakukuha yung linya. Palibasa, hindi sanay sa Tagalog Conference. Kaya malabo ka na talagang lumakas kahit lumaklak ka ng 8 magic beans. Dahil sa pamamagitan ng Tagalog, kita pinatay sa paraan ng 7 deadly sins. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na lang sa pag-rap. Kasi isa ka lang din namang wannabe. O kaya magkulong ka na lang sa kwarto habang nanonood ka ng anime sa TV. At speaking of anime, ako yung Goku na nagkagibonshin Super Saiyan na Naruto. Bitbit ang aking bayag, wala Dragon Ball Stay, papamumog ko sa'yo! Sa pulsa Kamehameha na may kasunod na Rasengan. Total mahilig ka mag-firing, ako Vash Stampede sa yung Trigun. Pero kulang pa. Dahil kaya ko itong tiklopin ng aking kaliwat kanan parang kamay ni Zenki na may kuko ni Diva. Katumbas ko'y 8 dragon kaya siguradong sunog to sa akin para Flame of Reka. Bawat suntok, pasok! 3rd round knockout, Malabaki, the grappler. Ultimo kaluluwa ko ay kayang pumalag sa'yo dahil ang aking Ghost Fighter! Ano? Akala niyo siguro may panama to. Kahit ilang beses sumagot, siguradong hindi makakatama to. Talagang nakakaawa to. Kahit mag 1 hit sa fat joint, hindi pa rin makakatama to. Kahit ikaw mapapahanga ko. Dahil sa 3 round, bawat oras para sa trabaho nagpapatama to. Sige, ilabas nyo na lahat ng mga pera nyo. Alam nyo na kung saan kayo tataya. Kung sino ba sumugal sa akin, siguradong mapapatama ko. At kung hindi mo magagawa sumang-ayon, mapapasamba ka pa rin kay Mel Christ. Sa panalangin ka kumapit. At kung hindi ka marunong magdasal, mapapasign of the cross ka sa round 3. Parang 3 o'clock habit. Kaya bago pa matapos to, pukin ng inang pukin ng inang to, may sasabihin lang ako sa'yo. Pwede ba, Chris Delano, wag ka nang mag-rap tang ina mo? Flip-top zoning sa Buhay Tournament 2 semifinals. Grabe yung laban na yun. Malamang kapag umabot na kayo sa parte na to ng video, napanood nyo na mga nangyari, sayang. Pero grabe yung laban na yun. Boto ng judges. 7 nga pala sila. 7-0 para kay Mel Christ. Sa finals, mga kapatid, salamat sa mga tropa ko dyan sa Santo Tomas at sa lahat ng mga tunay. Shoutouts Chris Delano. Solid yun. Sila sayang nag-joke ako kasi di ko nga forte, pero hindi dahilan yun eh. Pinasok ko eh. Pero sayang yung 3rd round ko. Pero props kay Mel Christ. By the way, search yung business namin sa Rough Duck. Alam niya. Ayun, una, kala ko tense eh. Tapos 2nd round, biglang nag-push si Mel Christ. Then, medyo, para sa akin, medyo tagilid na si Chris. Kung hindi makakabawi si Chris sa 3rd round, malamang matalo na siya. So, ayun, nag-choke si Chris. Binigay ko yung boto kay Mel. Pero sayang, parehas malakas si Mel Christ. Ayun, binoto ko si Mel Christ. Nung round 1, ganda sana. Tayo sa akin yun. Parehas malakas yung mga haymaker nila. Kaso sa round 2, nagkatalo. Doon bumawi si Mel Christ. Sunod-sunod yung mga malalakas na suntok niya. Tapos napaisip ako na kung hindi malalagpasan ni Chris Delano yun, Mel Christ na talaga yung laban. Ayun nga yung nangyari. Na-joke si Chris Delano.
Tapos si Mel Christ, pangat na pangat pa rin kaya. Ayun, Mel Christ. Yo, Kai RPN, laban Mel Christ versus Chris Delano. Tangina, grabe talaga yung laban niya, sobrang solid, tsaka syempre sobrang nangihinayang din ako sa pwedeng ipakita ni Chris Delano. Pero yun nga, malinis na malinis, all 3 rounds, tsaka yung content ni Mel Christ yung talaga yung pumapatay doon. So, binigay ko yung boto ko para kay Mel Christ. Yeah, sayang yung laban. Actually, close siya except for the third round. First round, binigay ko kay Chris. Second round, binigay ko kay Mel. Third round, obviously, kay Mel. Ayun. Malakid, Uprising, Gatillo. Ayun, maraming maganda at malakas na linya si Chris Delano. Pero sa overall performance at pagdi-deliver lamang talaga si Mel Christ. No? So, yung round 3, obviously, kay Mel Christ yun. Round 1, binigay ko kay Chris. Round 2, kay Mel Christ. So, Mel Christ. Ayun, ako last mulat po. Binigay ko yung boto ko kay Mel Christ. Pinakita naman na kay Christ ng laban. Good luck kay Mel Christ. Yo, ayun, mabilis na lang, binoto ko sa Mel Christ. Ang pogi ni Shay, tangina. Ito ang pinakamalupit na battle ni Mel Christ. Pero sayang talaga, ang galing ni Chris Delano. Panapanabik talaga itong isang buhay. Ngayon, Baras at... Okay na ba? Rapido, yun! Salamat. Pwede na sila mag-battle. Tanginan to, pangit to. Pwede na sila mag-battle. O, pwede na daw. Okay.